Kung gusto mo makaipon, magtipid ka daw. Pero sa totoo lang, kapag 30,000 pesos ang sinasahod mo every single month at 27,500 pesos ang monthly expenses mo, 2,500 pesos ang naiipon mo. Kung i-times natin yung sa 12, 30,000 pesos sa isang taon. Yan lang ang naiipon mo every single year. Partida, iniwasan mo na lahat ng mga maliliit na luho katulad ng Sangyup, Milk Tea, Shopee, Netflix at ibang mga lakad. Halos lahat ng mga nagpapasaya sa iyo, tinanggal mo na. Tapos 30,000 pesos lang ang maiipon mo? Ako si Franklin Miano, I'm a self-made multi-millionaire. Binasa ko lahat ng mga ipon books na may isip mo at talagang pinag-aralan ko siya ng todo ng ilang taon. At ngayon sasabihin ko sa inyo kung paano talaga mag-ipon ang mga multi-millionaire. Part 1, ang kisame na hindi mo nakikita. Kapag sinabi mong kulang ang sweldo mo, pare-pareho sila ng mga payo. Mag-budget ka, mag-track ka ng expenses mo, magbaong ka, bawasan mo ang kaka-Starbucks, huwag ka muna gumala-gala. Sa totoo lang, hindi naman maling payo yun. Kulang lang. Sabihin natin 30,000 pesos ang take-home pay mo Yung renta, 8,000, pagkain, 8,000. Hindi yan restaurant delata, itlog at kung ano-ano pa. Pamasahe, 3,000. Kuryente, tubig, load at internet, sabihin natin 2,500, tipid na yan Padala sa bahay, 3,000. Bayarin at utang sa 3,000. Yung total expenses mo, natipid 27,500 pesos. Ang matitira na lang sa'yo is 2,500 pesos. Ngayon, alin doon ang pwede mong putulin bukas or hindi mo na bayaran? Hindi ka naman pwedeng hindi kumain, hindi naman pwedeng na hindi ka pumasok. Hindi mo pwedeng hindi bayaran yung renta, kuryente, tubig at wifi. At yung padala sa bahay, hindi mo naman pwedeng sabihin sa mama mo o sa nanay mo na, "Ma, skip muna kita, mag-i-invest muna ako sa sarili ko Kahit sabihin niyang, "Okay lang yan anak," kakainin ka naman ng konsensya mo. Kaya yung 2,500 pesos, yan lang ang totoong kaya mong galawin. Kung ita-times natin yung sa 12 months, 30,000 pesos lang. Kahit maging perfecto ka sa pagtitipid, hanggang dun lang. Kung mas disiplinado ka, 30k pa rin. Kung wala kang gala, for 1 year, 30k pa rin. Walang bagong damit, walang bakasyon, trabaho at bahay lang paulit-ulit, 30,000 pa rin. Hindi dahil mahina ka, wala kang kwenta. Wala ka lang talagang matitipid pa. Yun naman talaga yun At tawag ko dito is yung savings ceiling. Hindi ito yung gross salary mo. Ito yung natitira pagkatapos ng mga expenses na hindi mo kayang takasan. Times 12. At kapag kinalculate mo na yung sweldo mo at yung expenses mo, maintindihan mo kung bakit hindi sapat ang generic nilang sinasabi na magtipid ka lang. Dali natin sa extreme. 10 taon. 10 taon kang perfecto 10 taon kang disiplinado at matipid. Walang emergency, walang nawalan ng trabaho, walang nagkasakit Tandaan nyo yan 30,000 times 10 years. 300,000 pesos ang maiipon mo sa 10 taon na walang luho. 300,000 pesos. Magkano ang down payment sa bagong bahay? Magkano yung isang taon ng tuition fee? Magkano yung hospital bill kapag may nagkasakit? Isang malaking emergency lang ang pwedeng mangyari. Mabubura na kagad ang 10 years mong pagtipis at pagtitipid. Pero di ko naman sinasabi na huwag ka na mag-ipon. Kasi hanggang ngayon, nag-ipon pa rin ako, tinatrack ko yung expenses ko, tinatrack ko yung gastos ko. So hindi ko sinasabi na huwag kayo mag-ipon. May sinabi sa akin yung mentor ko. Sabi niya, hindi mo kayang i-manage yung perang hindi mo naman sinusukat. Tama yun. Pero mali ang rule na ibinibigay ng maraming tao sa pag-iipon. Ang pagtitipid ay hindi wealth engine. Safety engine yan. Kasi ang pagtitipid hindi siya gumagawa ng bagong pera. Binibigyan ka lang niya ng oras para hindi ka kagad maubusan. Nagbabasketball ako dati. Kung nagbabasketball ka at nagbabasketball ako dati, pwede kang maging pinakamahusay na defender sa liga. Marunong ka. Pero kung hindi ka titira, 0 points ka pa rin. Ganun ang pagtitipid. Depensa siya. Mahalaga ang depensa pero hindi ka mananalo kung buong laro mo is puro depensa lang. Yung 30,000 pesos mong ipon, baka hindi kanyang gawin financially stable. Pero pwede ka nito bigyan ng ilang buwan para mag-aral ng paano gumawa ng pera. Part 2, ang tahimik na pick-up. Magkano ang paborito mong ulam sa kalendarya? 3 taon na nakalipas, magkano na ngayon? Yung pamasahe, yung 1 kilong bigas, yung grocery dati na napupuno mo siya sa 1,000. Gaano na karami ang laman niyan ngayon? Magkano na ang gasolina ngayon? Hindi mo naman kailangan ng economic report. Nasa katawan mo na ang data. Minsan, hindi lang yung presyo yung halatang tumataas. Kahit pare pa yung presyo, pero mas maliit na lang yung serving. Mas kakonti na lang ang karne. Mas maraming sabaw na nagagawa. Mas maliit na packaging na lang ngayon. Magkano ang sweldo mong 3 taon na nakalipas? Para sa marami, parehas lang. Baka may 500 pesos na increase, baka merong 1,000 pesos na increase, baka nga wala na talaga
Ibig sabihin, may nangyayari sa'yo na hindi mo naman pinirmahan. Binabawasan ang tunay na halaga ang sweldo mo. Pero dahil pareho ang numero nakasulat doon sa payslip mo, hindi mo ito napapansin. Ang tawag ko dito, ang tahimik na pay cut. Ang totoong sweldo mo ay hindi lang yung number na nasa payslip. Ang totoong sweldo mo ay kung ano ang kaya nitong bilhin ngayon. Kapag tumaas ang presyo, pero halos hindi gumagalaw ang income mo, pareho man ang number, mas maliit na yung buhay na kaya nitong pundukan. Same trabaho, same oras, same stress, same payslip, pero mas kakaunti na lang yung nabibili. Parang may palim na kumukuha ng isang kutsara ng kanin sa plato mong gabi-gabi. Sa unang araw, syempre hindi halata. Paglipas ng ilang taon, kalahati na lang ang natitira. Ngayon, kung pagsasamahin natin, yung saving ceiling na may hangganan yung kaya mong maitabi, tapos dadagdag pa natin yung tahimik na pay cut na lumilit yung halaga na kinikita mo at yung naiipon mo. Kaya pakiramdam mo, ginagawa mo naman lahat ng tama pero hindi ka naman umuusad. Umaga kang gumigising, pumapasok ka kahit pagod. Hindi ka naman maluho, nag-overtime ka naman. Kaya hindi sapat na tanungin natin na ano bang pwede nating bawasan or itipirin. Kailangan mo na tong itanong sa'yo. Bakit ganito ang presyo ng sweldo ko? Part 3, ang presyo ng madaling palitan. Ito yung parte na masakit pakinggan. Yung sweldo mo, hindi ikaw ang nagpresyo niyan. May HR, may manager, may finance team, at syempre mayroong business owner na nagbigay sa'yo ng sweldo na yan. Minsan di mo pa nakikita in person yung totoong nagdesisyon kung magkano ba ang katumbas ng isang buwan ng buhay mo. At tuwing performance review, ibang tao ulit yung magpapasya kung may increase ka o wala. Isang source of income, isang kumpanya, isang gripo. Kapag sinara nila yung gripo na to, titigil agad ang daloy ng pera sa'yo. Baka sabihin mo, pag-iigihan ko, or mag-overtime ako, or magiging top performer ako dito. Mahalaga ang sipag, yes, totoo yun. Pero hindi sipag lang ang nakatakda ng presyo ng trabaho mo. Hindi rin sa tagal ng kumpanya. Hindi sa dami ng pawis na nabibigay mo sa kanila. Malaking factor ito kung gaano kahirap palitan ang ginagawa mo. Hindi ikaw bilang tao yung function na ginagawa mo. Magkaiba yun. Walang presyo ang value mo bilang tao. Pero may market price ang task mo. Kapag kayang gawin ng daan-daang tao ng parehong trabaho pagkatapos ng maikling training lang, mas maraming pagpipilian ng kumpanya. Siyempre, kapag maraming supply, bumababa ang presyo. Pwede ka maging loyal sa kanila ng 10 taon. Pero kung madaling palitan ang role mo, may limit pa rin ang presyo ng oras mo. Kaya minsan, mas marami kang oras na binibigay pero maliit lang yung dumadagdag sa income mo. So, hindi lang oras ang kailangan mong dagdagan. Ang kailangan mong dagdagan, ang value na nakikreate mo sa bawat oras. At dito na nagbabago ang tanong. Hindi na yung paano ako magtatagal dito sa kumpanya na to, kundi paano ako mas magiging valuable sa isang negosyo or negosyante. Isang practical lang ang sagot ang kailangan mo dito. Paano ko masusolusyonan ang problema ng isang negosyo? Part 4, ang pagitan. So ngayon, merong mga business owners ngayon na mayroong problema. Lahat naman ng mga business owners ngayon at mga businesses, meron sila mga kanya-kanyang mga problema. Merong mga businesses dyan na kailangan nila ng content para sa marketing, customer service para mas maganda ang feedback, website para tayo sila bumili doon, ads, appointment setting, video editing, o mas maayos na digital marketing or traditional marketing. Meron silang budget para doon sa mga problema na yon. Handa sila magbayad kapag meron makakatulong doon sa problema na yon. Sa kabilang side, merong mga taong marunong gumawa ng mga trabaho. Meron dyan na mga magagaling na mga video editor, meron dyan mga magagaling na graphic designers, meron dyan mga magagaling na customer service, marunong gumawa ng mga website, pero hindi siya marunong humanap ng mga kliyente or hindi siya marunong magbenta ng skills niya. Pero meron pa rin ng mga business owners na naghahanap ng tulong para masolusyonan yung problema nila. At meron din mga skilled worker na naghahanap ng trabaho pero hindi sila magkakakilala. Yung space sa pagitan nilang dalawa, ang tawag ko doon ay middleman. Pwede kang kumita sa pagkuklose ng gap na yun. Ikaw ang maghahanap ng client na willing magbayad doon sa skills na yun. Intindihin mo lang yung problema. Tapos, hahanap ka ng mga taong kayang gumawa ng mga yun. Once na nahanap mo na yun, i-offer mo na yung services na yun sa client na yun para ma-solve yung problem nila. Ang gagawin mo lang dahil nasa gitna ka, syempre babantay mo yung communication, yung deadline, at yung quality ng output ng ginawa ng empleyado na yun. After ka mabayaran ng client by doing that services, yung sweldo na yon, babayaran mo naman yung hinar mong gumawa na services na yon. At yung matitira sa'yo, yung sweldo na binigay ni client minus doon sa empleyado na yon, yun yung kita mo. Hindi mo kailangan ikaw ang pinakamagaling na gumagawa ng services na yon o pinamagaling na editor, etc. etc. Hindi. Kasi pinapagawa mo lang naman sa kanya. Ganito ko una napatunayan yun. Pagkatapos ng pandemic, sobrang bagsak na bagsak talaga ako nun. Meron akong 8 million na utang
galing doon sa isang negosyo ko dahil physical services nga siya. Grabe yung moment na yun. Mayroong mga gabi na hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pang-araw-araw ng panggastos ko. Kahit ano pang pagtitipid na gagawin ko, hindi ko kaya magawa ng paraan. Isang araw yung kapatid ko, meron silang kliyente sa United States. Kumbaga, nag-offer siya ng Facebook ads na services doon sa boss niya na nasa US. So, tinry ko yun. Tinry ko maging middleman noon. So, tinanong ko siya kung paano niya nakuha yung ganong client. Tinuro niya sa akin, kahit takot ako mag-English, ginawa ko pa rin yun. Ilang beses ako nag-summer class nung high school doon sa specific na subject na yun. Pero syempre, wala na nga ako dun eh. Diba? Mapapakain ba ako ng hiya ko? Hindi naman eh. So, nag-apply ako ng maraming jobs and etc. Meron pa akong recording na ini-interview ako ng client ko. Ito yung video na yun. Actually, the business is not actually what do you call this? What's the right word for that? Kung napanood mo yun, ganun ako kabulol. Walang confidence, walang aura. Pero nakapag-close ako ng 100,000 pesos dun sa isang taong yun. Ang bayad sa akin is short form editing. Ibig sabihin yung mga nakikita nyo sa TikTok, sa Reels, yan, sa mga yan. Yun yung services na binayad niya sa akin. Wala akong nilabas na kapital. Ang ginawa ko lang nun, kinausap ko lang siya, binenta ko yung services na yun. So, ang ginawa ko is naghanap ako ng video editor na kaya gumawa ng mga TikTok videos na yun. Naghanap ako, usually, at meron akong kaibigan, ang presyo niya sa akin is 20,000 pesos per month sa services niya. So, ang ginawa ko, kinuha ko siya, ginawa namin yung trabaho na yun. After a month, nagustuhan ni client yung gawa namin. Yung bayad ni client ng 100k minus 20k sa kanya, natira sa akin ng 80,000 pesos. Hindi lang once, pero monthly ito. Every single month, nagbabayad siya. Nagawa ko to nang hindi ako nag-edit at hindi ako yung nagtatrabaho. So, in short, may client na may problema, may editor na may skill, na hindi marunong kumuha ng clients at makapag-negotiate. Dahil ikaw marunong ka dun, laway lang ang puhunan mo dito, ako yung magiging tulay. Nung dumating yung pera, sinabi ko, at my girlfriend at that time, sabi ko sa kanya, "Be, sesi na tayo mag-grocery, hindi na tayo mag-pure gold." Alam ko mababaw lang yung pakinggan, pero malaking moment na para sa akin yun. Hindi dahil sa grocery store ha, kundi dahil first time ko maramdaman na nakagawa ako ng income na hindi galing sa traditional business. Na kailangan ko manglabas ng kapital, na kailangan ko magbukas ng isang store or etc. etc. At di nakatalo yung oras ko sa ibang tao. May taong may problema lang, naging solusyon lang ako. So after nun, nakaipon na ako ng paunti-unti at doon ko nalaman, hindi lang pala paghipon ang kailangan yung problemahin. Nung una, iniisip ko baka swerte lang ako. Kaya ang ginawa ko is kumuha pa ako ng isa pang client. Gumana na naman. Tapos kumuha ako ng another client. Gumana na naman. Tinuro ko sa mga kaibigan ko, gumana. Sa mga kapamilya ko, kamag-anak ko, gumana. Pero di ko naman sinasabi na guaranteed din na mangyari din sa inyo. Ang point ko na naman dito kayo ko sinasabi to is merong ibang paraan bukod sa pag-iintay ng yearly raise diyan sa kumpanya na pinagtatrabahuan mo. At pwede naman ito gawin part-time. Di ko naman pinupush sa inyo na kailangan same business. Ang point ko lang kailangan meron kayong side hustle or side income na hindi kailangan maglabas ng kapital kasi wala nga kayong kapital eh. Ngayon baka inisip mo wala akong skill. Hindi mo naman kailangan eh kasi magiging gitna ka nga ni. Kailangan mo lang pumili ng problemang may taong handang bayaran para maayos yun. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangan hintayin maging perfect ang lahat bago ka magsimula na maging useful sa ibang tao. Baka may inisip mo, matanda na ako. Hindi edad ang unang tinitignan ng mga kliyente at hindi din kung paano mo sila kausapin. Ang point lang dito, maayos ka bang magtrabaho? On time ba? Quality ba yung ibibigay mo sa akin? Diba? Hindi naman nila tinatanong yun. Ang mahalaga, makapagbigay ka ba sa kanila yung solusyon na hinahanap nila? At yung solusyon na binibigay ko is more video sa internet. Yun lang ang tinitignan nila. Baka sabihin mo rin na nag-business na ako dati, nalugi na ako. Baka hindi to pwede sa akin. At nakakatakot na. Mahirap talagang ibang negosyo. Nakasampu na ako. Ang problema kasi dyan is baka nag-stock ka pa ng pagkain or damit or ibang traditional business, bumili ka ng equipments, umupa ka ng pwesto, tapos walang bumili. Hindi lang pera ang nawawala sa'yo. Napahiya ka, kaya hindi mo na kayang harapin ulit ang pagnenegosyo, kaya ka natatakot. Pero may malaking kaibahan ang service business sa traditional na negosyo. Madalas kasi sa iba, puhunan muna, stock muna, magrenta ka muna, saka ka magintay kung may bibili sa'yo. Ano to, swertihan na lang? Ang taas ng risk nun. Sa service business is pwede natin baliktarin. Problema muna, client muna, tsaka ko ayusin yung delivery. Hindi ko naman sinasabi na zero risk, pero hindi mo naman kailangan isugal lahat ng ipon mo para lang makapag-start na ng negosyo o makapag-start ka man lang na side income. Nung bumukod ako, bumagsak na negosyo ko, nag-utang nga ako and everything, umuwi ako sa kanila.
nila para lang humingi ng bigas dahil wala kaming masaing. Sabi nila sa akin, may pangbigas ka pa ba dyan? Bibigyan kita. Wala naman sila masamang intensyon, binibigyan nga ako, di ba? Habang pauwi ako dun sa nirentahan kong place, inisip ko, ganito na lang ba ako habang buhay? Wala na nga akong luho, wala na nga akong mapuputol, wala na nga akong ititipid pa, tas meron pa ako 8 million pesos na utang. Kung makakasave ako ng 2,500 pesos per month sa pagtitipid, ilang taon kaya yun bago ko mabayaran yung 8 million na yun? Doon ko nirealize, hindi ako makakatipid palabas sa problemang masyadong malaki para sa income ko. Umahon ako sa kahirapan noong nagsimula akong magbigay ng value or solusyon sa ibang tao imbes na puro pabawasan ng pabawas. Part 5, ang 4 na step. Ngayon, hindi sapat na naintindihan mo lang. Kailangan mo nang gawin. First step, alamin mo muna ang kisame mo. Yung income ceiling mo, alamin mo muna. Kumuha ka ng papel ngayong araw or ngayong gabi, isulat mo yung tunay mong take-home pay. Ilista mo lahat ng gastos mo na hindi mo kayang hindi bayaran na, ibaos mo dito lahat. Kung ano yung matira, times 12. Yan yung current saving ceiling mo yearly. Alam ko baka masaktan ka dyan. Okay na yun. Mas masakit pa rin ang gumugol ng 10 taon sa maling expectation na yayamang ka. Hindi mo naman to gagawin para lang mamawala ng pag-asa eh. Ginagawa mo to para tumigil kang sisihin yung sarili mo sa problemang hindi kayang ayusin ng disiplina lang. Second step, bigyan ng target ang depensa mo. Bungo ka ng emergency fund. Magandang initial target, 3 buwan ng essential expenses. Depende to sa stability ng income at responsibilidad mo. Yan yung paunahing trabaho ng pagtitipid. Protektahan ka. Bigyan ka ng breathing room. Pigilan kang umutang sa ibang tao agad kapag may emergency. At kapag nakaipon ka na, may buffer ka na, hindi ibig sabihin magwawaldas ka na. Ibig sabihin nun is wag mo ubusin yung buong mental energy mo sa pagtitipid. Magtira ka ng lakas para gumawa ng bagong income. Third step, pumili ka ng isang skill na may willing bayaran ito. Ulitin ko, hindi 3, hindi 5, isa lang muna. Gamitin mo itong test. May totoong businesses ba or business owner na nagbabayad na skill na to sa nakaraang 30 days? Kung oo ang sagot mo, may market. Marami tayong example dyan. Video editing, content management, script writing, customer support, ads. Hindi mo naman kailangan piliin lahat. Pumili ka lang ng isa. Piliin mo ang problemang kaya mong pagtiyagaan hanggang maging useful ka. Fourth step, habulin ang unang bayad, hindi ang perfectong skill. Ito mahalaga to ha. Marami kasing tao na nag-aaral ng 1 taon pero hindi pa rin kumakausap kahit iisang potential client. Ang ginagawa nila ang lagi na may bagong course, may bagong tutorial, may bagong certification. Masyado kang perfectionism bago ka man lang maghanap ng pera. Bigyan mo yung sarili mo ng 90 days lang. 2 oras kada gabi, huwag ka muna magre-resign sa trabaho mo ha. Huwag kang tatalon ng walang parachute. Yung sweldo mo ngayon, ang pondong ginagamit mo para matuto at magkamali nang hindi nagugutom ang pamilya mo. So sa loob ng 90 days, aralin ng basic knowledge doon sa services na i-offer mo. Maghanap ka ng empleyado na gagawa. Pangatlo is maghanap ka ng potential client. Mag-offer ka, kunin yung feedback, ayusin at subukan na lang paulit-ulit. Most likely, sa amin, sa mga estudyante ko, more likely mga 100 outreach or messages bago ka makakuha ng isang paying client. Ang target mo ay hindi maging pinakamagaling sa internet doon sa services na yun or yung tao mo. Ang goal mo lang is makakuha ka ng unang client para sa testimonial. Okay lang kahit maliit lang yung bayad sa'yo. Kasi pag may unang bayad ka na, hindi na theory yung skill mo. Mas madali ka na makakabenta sa ibang tao or sa ibang client dahil meron ka ng proof at meron ka ng experience at dadagdag na din yun sa confidence mo. So ngayon, alam mo na kung paano gumawa ng pera kahit busy ka sa work and life mo. At ngayon, alam mo na kung bakit may limit ang pagtitipid. Alam mo yung saving ceiling mo. Alam mo na yung tahimik na pay cut at pinapatay ka ng paunti-unti. Alam mo na kung bakit kailangan pataasin. Hindi lang ang oras sa trabaho mo, kundi yung value na kinikreate mo kada oras. Pero alam ko rin kung saan ka posibleng may stuck. Anong skill ang pipiliin ko? Saan ako kukuha ng client? Paano ako magsisimula kung wala akong portfolio at kapital? Kaya maganda ang balita ko sa inyo ngayon. Gumawa ako ng libreng training or masterclass kung saan nilatag ko dito yung buong proseso step by step. Kasama doon yung pinakamahirap na parte kung paano maghanap ng first potential client kahit beginner ka pa. Wala kang mabayaran dito ni ₱1. Libre lang yung tutorial na yun. At para mapanood mo yun, click mo lang yung link na nasa description below, sa comment section, or pinutin mo yung link sa bio ko. Pero bago mo panoorin, gawin mo muna yung unang exercise. I-compute mo yung kisame mo, take home pay mo, minus essential expenses, times 12. Tignan mo yung numbers mo. Di para mapahiya ka, pero para maalala mo kung bakit kailangan mo nang kumilos ngayon. Buong buhay mo baka sinabihan ka ng kaya ka nahihirapan kasi hindi ka marunong mag-ipon. Magastos ka.
Kulang ka lang sa disiplina. Pero tignan mo ang mga tinitiis mo. Kaya mo pagkasyahin ang lahat ng mga maliliit na budget hanggang sa next sweldo. Kaya mong maglakad para na makatipid sa pamasahe. Kaya mong mag-ulam ng itlog araw-araw para makatipid. Hindi kulang ang disiplina mo. Baka sobrang galing mo lang sa depensa. Ang problema, sobrang tagal mong pinatunayan ang sipag mo sa larong maliit ang kisame. Pero gamitin mo ang natitirang oras at lakas mo ngayon para gumawa ng mas malaking income na. May kisame ang kaya mong bawasan, pero mas malawak ang pwedeng mangyari kapag natuto kang gumawa ng value at ng pera. Kaya sa susunod ng video na ito, ipapakita ko yung literal na usapan na pwede mong simulan sa potential client. Kapag wala ka pang portfolio, zero experience ka pa, at kinakabahan ka magsalita, magkita-kita tayo dun sa free masterclass na yun.